Alright, isang mapagpalang umaga po, isang mapagpalang araw at gabi sa ating lahat ng mga kaguro sa anumang sulok ng mundo na ating mga kaibigan at kasama mga kaguro. Sa oras na ito ay ating pag-uusapan, pag-aralan ang 10 utos. May nabasa kasi ako sa internet na mali yung pagkakasulat tungkol sa 10 utos. Kaya binalikan ko ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Pakibasa nga natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 2. Okay? Medyo babagalan ko lang yung aking pagsasalita kasi pag bumibilis medyo nauutal ako. 2. Okay. Ay, teka. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Wait lang, nasa English pala ako. Tignan natin kung ano po ang nakasulat po doon. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ang mga utos na ibinigay ko sa iyo mula kay Yahweh. Maliwanag po ang nakasulat dito na huwag nating daragdagan ni babawasan ang kanyang utos na iniutos sa atin. Kaya nung binasa ko to, teka, hindi lang dinagdagan, hindi lang binawasan, minali pa talaga ang pagkakasulat. Kasi yung dinagdagan mo, tapos binawasan mo pa, iniba pa yung meaning, nako, malaking problema yan sa atin mga kaguro. Tandaan natin, ang tao ay nilikha ng dakilang may likas sa pamagitan ng kanyang kamay, katayo kanyang hininga. Pangalawa, ang ginamitan ng kamay ng dakilang may likha ay ang utos, o ang batas na to, ang 10 utos na ito, ginamitan mismo ng kanyang kamay. Kaya dalawa kanyang ginamitan ng kamay, ang tao at ang utos para sa tao. Basahin natin Deuteronomy chapter 9 verse 10. Deuteronomy chapter 9 verse 10. Pakibasa. 9, 10. Ibinigay niya sa akin ng 2 tapyas ng batong sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Okay, sa isang version, tingnan natin isang version. Sa ang salita ng yung ASND version. Ano yun? Verse 10? Ibinigay ng dakilang may likha sa akin ng 2 malalapad na baton na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo. Siya mismo ang sumulat. Na mula sa apoy doon sa bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. See? Siya mismo yung sumulat. Kung siya mismo ang sumulat, huwag mong baguhin sinulat ng dakilang may likha. Sinulat niya to para sa atin. Bakit ko sinabing huwag nating baguhin? Kasi ito pong nakasulat sa nabasa ko sa internet. Okay? Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Yun po yung isinulat nila na nabasa ko sa internet. Papakita ko po sa inyo yung sinave ko po ito, pinicturean ko. Ito po yun. Tingnan niyo po. Okay? Yan. So, nung mabasa ko, teka, sabi ko mali ito Hindi yan yung nakasulat sa kasulatan. Okay? Nalabag na kagad natin itong sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2 na huwag nating dadagdagan o babawasan ang utos ng dakilang may likha na siya mismo sumulat. Ano po nakasulat sa 10 utos? Hindi po ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Pakibasa nga natin. Ngalin. Yung tungkol sa 10 utos. Simulan mo sa verse 1. 1, 2, 3. Deuteronomy. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, simulan mo sa 1 hanggang 3. 20 verse 1. Hanggang 3. Ang lahat ng ito'y sinabi ng dakilang may likha. Ako si Yahweh ay iyong dakilang may likha na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tingnan nyo Sabi ito, huwag kang sasamba sa iba maliban sa akin. Yung version dito sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Parang sinabi nga na, huwag kang sasamba kay Diyos. No? Huwag kang sasamba kay Diyos. Ang sasambahin mo, isa lang. Ang dakilang may likha na si Yahweh. Alright. So napakaliwanag, walang ibang sasambahin. Hindi po 2, hindi po 3, kundi siya lamang. Sapagkat sabi niya, wala kang sasambahin liban sa Kanya. Hindi naman sinabing liban sa amin. Okay?
Kaya napakaliwanag, isa lang ang dapat nating sambahin. Sabi niya, huwag kang sasamba sa iba maliban sa akin. Hindi niya sinabing maliban sa amin. Kaya may mali na po kagad sa sulat na aking nakita rito, ibigin mo ang DIOS ng lalo at higit sa lahat. Pangalawa, siguro hanggang dalawa lang mo pag-usapan natin may para sa kasunod susunod. Sige, tingnan natin kung sunod. Yung sinasabing huwag ka sasamba sa iba. Ano yung mga sumpa dito na pag sumamba sa iba? Hindi, yung may paliwanag dun eh. Huwag kang gagawa ng imahen Yan pa isa. ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong dakilang may likha ay mapanibughuing dakilang may likha or seloso. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Meron ka karanasan nung ikaw ay nagtuturo pa, no? Nung ako'y nagtuturo pa, Bangerico Barre School. St. Augustine. Nagtuturo ka Integrated School sa Cavite. Catholic school siya. Catholic oriented school. Actually, pinagturo nga rin ako ng religion class doon eh. Kahit hindi ako Katoliko. Nung baccalaureate mass namin, may instruction doon, ang naglilid kasi nun mga taga-Catholic Church. Ang sabi sa akin, mag-e-entrance daw ako, tapos pagdating ko sa altar, yuyuko ako at magbabaw. Kanino ka yuyuko? Sabi ko, kanino po? Tinanong ko rin eh. Sabi niya, sa pare, kasi dyan si Father nakatayo. Ay, hindi po, sabi ko ganun. Hindi, sabi ko, yuyuko ka, kailangan gawin mo. Sabi, hindi, sabi ko, yuyuko. Sabi ko, bakit? Tao lang ba siya eh? Sabi ko, gano'n, hindi naman siya dakilang may likha eh. Sabi ko, bakit ako yuyuko sa kanya? So, nakipagtalo ko sa kanila. Yun ay pagpapakita lang ng respeto, sabi sa akin gano'n. Ang sagot ko, pwede ko naman sila irespeto sa ibang paraan. Pero para lumuhod, yumuko, or magpatira pa gano'n, hindi ko gagawin. Kasi tao lang siya. Parang may katwiran yung yung respeto. Kaya lang, lalabag dito sa salita dito na wag mo silang yuyukuran eh. Yes, alam naman natin na sinabi itong wag yuyukuran, yung mga larawang inanyuan. Itong tao to mismo yuyukuran. Lalabag na rin sa nakautos dito. Pagrespeto daw. Tapos ang ano pa doon eh, parang hahalik ka pa doon sa kamay eh. May sing-sing ayoko, sabi kong gano'n. Hindi niyo mapapaano sa akin kahit tanggalan niyo na ako ng trabaho. So, na principal's office ako noon. Tapos nakarating kami sa director ng school na pinag-usapan yun, sabi ko sa kanila, kahit tanggalin niyo na po ako dito sa school. Pero that time, hindi mo pa sinasamba ang pangalang Yahweh? Hindi. Methodist pa lang ako noon. Pero noon pa naman, ay alam mo na hindi dapat yumuko o lumuhod o sa sino mang hindi dapat sambahin. Noon pa lang, andun yung nakita nila na talagang pinanindigan ko. Nainis nga sa akin yung noon eh, yung principal namin na si Ma'am Ann. Kaya lang yung love ako ng director ng school. Kaya sabi ko sa kanila, hinamon ko sila, kahit tanggalin nyo na ako ngayon din, kako. Hindi ako natatakot mawalan ng trabaho, wag lang yumuko dyan sa pare. Tapos, yung kasamahan kong teacher na Baptist and Iglesia ni Cristo, dapat susundin nila yon. Kaya lang nakita nila yung ginawa ko, hindi rin sila gumaya. Hindi na sila yumuko. Pero yung talagang nakipagdigmaan ko, gano'n eh, debate doon sa ako yun. Okay. So, maliwanag ang nakasulat kasi dito na ipinagbabawal ang dakilang may likha ang pagyuko, pagsamba sa iba. No? Kasi ang pagyuko ay simbolo ng pagsamba to eh. No, yung yuyuko ka, luluhod ka, magpapatira pa ka. Kaya mali yung yung luluhod ka sa harapan ng tao. Mali yun eh. Gaganon pa yung halik sa kamay. Ako. So, ano yung pananagutan sabi dito? Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Kawawa naman ng mga bata, matadamay sa maling kaugalian, maling na ituro sa ating mga magulang o sa mga magulang ngayon, o ito po yung nagiging practice, sumasamba sa mali, kawawa po yung mga bata, matadamay po sila. Kung mahal po ninyo ang inyong mga anak at ayaw ninyo madamay sa curse, sambahin nyo isa lang. Walang iba kundi ang pangalang Yahweh. Sa Kanya ka sasamba, sa Kanya ka luluhod, sa Kanya ka magpupuri. Siya lamang ang babanggitin natin, wala nang iba pa. Pangalawa, igalang mo ang pangalan ng Diyos. Ito po yung nakasulat sa sa internet. Sabi dito, igalang mo ang pangalan ng Diyos. Ano ba ang nakasulat sa verse 7? Pakibasa nga. Verse 7.
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong dakilang may likha. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Okay. So ito yung malayo na naman, ano? Malayo na naman yung pagkakasulat at pagkakasabi dito na igalang mo ang pangalan ng Diyos. Okay, siguro kung nilagay pa yung pangalan talaga ng Creator, medyo okay. Kaya lang kulang pa rin pagkakasulat kasi dito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong dakilang may likha. Bakit? Napakahalaga po ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan. The first gate of salvation is the name of our Creator. His name is Yahweh. Tingnan mo nga nakasulat sa Joel chapter 2 verse 32. Joel. Chapter 2 verse 32. Wait lang po. Tingnan natin Joel chapter 2 verse 32. At sa panahon iyon, ang lahat ng hinihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mapili. Ang sino mang tatawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas. Walang ibang pangalang tatawagin, walang ibang pangalang sasambahin, walang pangalang ibang itataas liban sa pangalang Yahweh. Yun naman po ang dapat nating papurihan sambahin. 2 utos pa lamang po ang pinag-uusapan po natin. Abangan po ninyo ang 3, 4 hanggang 10 utos sa pag-uusapan po natin. Tingnan natin ang malaking pagkakaiba ng naisulat nila sa internet at ang nakasulat talaga sa kasulatan na dapat nating ipabuhay. Magandang araw sa ating lahat na mga purihin at dakilain natin ang dakilang may likha na si Yahweh.